Hello po. May tao po ba? Kayo po ba itong si Desta? Tama po bang number? Saan po kayo malapit? Hindi po kasi ako pamilyar sa lugar niyo eh. Hello po? Iya, ako nga si Desta. Nasaan ka na ba ngayon? Malapit ka na ba? Hindi pa po ako nakakaalis, Nay. Hindi ko po kasi alam yan eh. Saan po ba malapit? Nasaan ka ba ngayon, Iya? Ituturo ko ang pupuntahan mo. Sabihin mo lang kung nasan ka. Nandito lang po ako sa Barrio Kawayan. Kayo po sanang uunahin kong pag-deliveran kung sakali. Dumiretso ka lang, Iya. Kung saan man nakatapat ang motor mo ngayon, kapag may nakita kang malaking lupa na puro duhat, lumiko ka lamang at nandun ang purok duhat. Diretsuhin mo ang malubak na lugar. At dun mo makikita ang mga kabahayan na puro kubo. Kahit ano namang mangyari, dito at dito ka mapupunta. Ho? Anong dyan ako mapupunta? Tsaka ano yung mga tumutunog? Kako, papunta ka na, hindi ba? Huwag mong pansinin yung mga tunog. May mga aso lang ditong medyo makukulit at mababangis. Di mo na yun kailangang alalahanin. O ano, papunta ka na ba? Opo, i-deliver ko na. Basta tamang sinabi niyong daan. Hintayin niyo na lang po ako. Tsaka kung pwede po sana pakihawakan lang ang cellphone niyo. Baka tumawag ako oras-oras. Pinatayan ako? Diyos ko naman kasi. Sa akin po pinigay itong ruta na to. Hindi naman ako pamilyar dito. Tsaka ano ba tong in-order niyang to? Kabigat. Ay, buhay. Mahirap talaga ang buhay ng delivery rider. Lalo na kapag napunta ka sa lugar na hindi pamilyar sa'yo. Ang mahirap pa, delikado pala ang biyahe kong ito. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po akong Bea. Ang lahat ng lugar at pangalan na mababanggit ko sa kwentong ito ay hindi po hangos sa katotohanan bilang respeto na rin sa privacy ko. Bago magpatuloy, gusto ko lang pong sagutin niyo ang aking unang katanungan. Sa lugar na hindi kayo sigurado, ngunit kailangan sa trabaho niyo, pupuntahan niyo pa rin ho ba? Sana mabasa ko ang inyong unang mga sagot. At ngayon ibabahagi ko ang karanasan kong nagbago sa buhay ko magpahanggang ngayon. Nung oras nga na yon, pinaandar ko na ang aking pinang-de-deliver na motor. Lumiko na ako sa sinasabing lupa ng mga duhat at saka narating ang isang liblib na lugar. Oh, dito na ba yun? Kanina pa ako wala namang kabahayan. Matawagan na nga. Ano ba yan? Hindi pa sinasagot. Pahamak naman. Isa pang hindi pagsagot. Ika-cancel ko na lang yung parcel ng matandang to. Bad trip. Ay, nawala na talaga. Makaalis na nga. Kainis. Sayang lang ng gas. Ayun! May tumatawag. Teka. Parang ibang number to ah. Di bali na. Baka ito yung may-ari. Hello po? Kayo po ba itong si Desta? Nakapasok na po ako sa may mga duhat. Pero wala po akong nakikitang bahay eh. Diretso pa ho ba ako? Tama lang yan. Hindi ka na makakabalik pa. Sino to? Sino ka? Anong sinasabi mo? Sino ka? Bahala ka na, aalis na ako. Buisit. Ano ba kasing parcel to? Oh, sa inyo na yan. Bungo. May dugo-dugo pa. Ano to? Ano to? Kahit anong gawin mo, wala ka nang mapupuntahan. Hindi ka na makakalabas rito, bata. Dahil ang magiging ganyan din sa bungo ang kahinatnan mo. Sino ka? Ba't naririnig pa rin kita? Nasaan ka? Nasaan ka? Hayop ka! Huwag mo akong pinagtitripan, ha? Diyan ka na nga! Lord, ano ba to? Sana makauwi ako ng buhay. Diyos ko, Lord! Sinagad ko ang silinyador at bahala na.
Wala rin namang masyadong sasakyan. Hinarurot ko ang daan nang biglang naging mabigat ang pag-andar ng motor. Ano't ngayon pa naman naglukot ang motor ko? Ang bigat-bigat mo! Diyos ko naman, umayos ka naman! Lord, palisin mo na ako rito. Please lang. Hindi ko alam to. Buisit. Ngayon pa naman talaga, oh. Ano ba yan? Sabi ko naman kasi sa'yo kahit anong gawin mo, wala ka ng takas sa akin. Mapapasakay ka na namin, bata. Ano ba? Nasaan ka ba? Harapin mo ako, hayop ka! Nasaan ka ba? Nasaan ba si Desta? Ano ha? Anong trip nyo? Mga hayop kayo! Ipakukulong ko kayong lahat! Nagtatrabaho ko ng maayos tapos pagtitripan nyo ako ng ganito? Mga walang hiya! Trabaho lang din namin ito, Bea. Nagugutom lang din kami, kaya subuko ka na lang. Huwag ka nang magtanggapang tumakas. Walang mangyayari. Mapapagod ka lamang. Ewan ko sa'yo! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Ano ba gusto mo, ha? Harapin mo ako! Pera? Mga gamit? Sa'yo na lahat ng dala ko! Patakasin mo lang ako! Mahal kong buhay ko, no? Demonyo ka, lumayo ka sa akin! Ang gusto namin? Malamang, ikaw! Ang katawan mo! Dito na magsisimula ang kalbaryo mo! Anong sinasabi mo? Biglang rumindi ang paligid. Mabilis ang kabog ng aking dibdib. Napakalakas ng hangin at umiikot ang tuyong dahon sa himpapawid. May nakakainis din na tunog na para bang sinasadsad na lupa. Maalikabok at nakakasulasok hanggang sa wala na akong makita. Kusa akong napapikit dahil sa mga pumapasok na buhangin sa mga mata ko. Nakakangilo sa ipin. Para bang malakas na kiskisa ng mga pangil na hindi ko naman alam kung saan ang gagaling. At biglang napahinto ang lahat ng nangyayari. Minulat ko ang aking mga mata at nagulat. Ano naman to? Nasaan na ako? Bakit nagbagong lugar? Ano't mas naging liblib pa? Hindi ko na alam pabalik. Napakaraming punot kawayan. Lord, ano bang parusang ginagawa mo sa akin? Gusto ko lang namang magtrabaho ng marangal at mabuhay. Sa tingin mo ba, maririnig ka pa ng tinatawag mo kung nasa pugad ka na ng kadiliman? Bea! Ano bang sinasabi mo? At bakit mo ko kilala? Siyempre, bahagi yan ng kakayahan namin. Ba't ka pa magtataka? Ha? Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin na? Diretsuhin mo ako! Turista ka ba? Kaaway ba kita o ng pamilya ko? Inutangan ka ba namin? Ano ang sagot? Ano ka ba talaga? Sino ka? Bea! Nandito ka sa baryo ng mga aswang! At hindi ka na makakalabas ng buhay! Nagulantang ako sa nakitang postura ng isang hindi maitsurahang nilalang. Umaambang gagapang, nakalawit ang dila, patat sulok ang muka. Mahaba ang buhok at puno ng buhok ang katawan niyang may 4 na paa. Para siyang asong ulol na naglalaway at papalapit sa akin. Wala akong nagawa kundi ko maripas pero rinig ko rin ang kanyang paghabol. Takbo, Bea! Takbo! Ayop ka, liwan mo ako! Tulong! Tulong! Saklolo! Lord, iligtas niyo po ako! Sa tingin mo, may sisipot at tutulong sa'yo rito, Bea! Huwag ka na kasing pumalag. Ibigay mo ng sarili mo. Pinapahirapan mo lang eh. Imbis na wala ng pagod, nagpapakahirap ka pa. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran! Tulong! May demonyo! May aswang! Ayop! Nawala siya. Natatakas na ba ako? Ligtas na ba ako? Alikat! Huli ka na ba? Wala ka nang ligtas ngayon! Biglang nawala ang aswang sa paningin ko habang nakaupo sa lupa.
Ito'y dahil sa putok ng baril na hindi ko alam kung saan ang galing. Nahihilo na ako noon pero hindi ako nag-atubiling bumangon at tatakbo na sana nang bigla akong tuluyang mawalan ng malay. Nagising na lang ako sa isang sementadong bahay na para bang kompyuteran sa unang tingin dahil sa pagkarami-raming mga wire sa paligid. Hindi ko yun pinansin dahil medyo naguguluhan pa. Dahan-dahan akong bumangon at narinig ang mga kumakalansing na metal sa may labas ng kwartong pinaghihigaan ko. Oh, gising ka na pala eh. Bea, tama nga ba? Sino ka? Isa ka rin ba sa kanila? Bakit may baril ka? Ano, papatay mo rin ba ako? Katulad ka rin ng halimaw? Anong gagawin mo sa akin? Teka, inay-inay lang. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Bea ang pangalan mo, hindi ba? Ako si Mateo. Hindi ko kailangan makipagkilala sa'yo. At sagutin mo rin ang tanong ko. Anong balak mo? Saan ba talaga ako? Hindi ka ba lang bang magpapasalamat na iniligtas kita mula sa aswang na mahabol sa'yo? Bakit di ka kaya muna kumalma para mapag-usapan natin? Tabihan mo ako rito. Hindi. Mali ko kung nilililang mo lang ako. Tsaka may baril ka. Ibig sabihin, delikadong buhay ko sa'yo. Kung hindi ka aswang, baka isa kang terorista o retiradong sundalong mamamati tao. Ano ha? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin, Bea. Basta't ginawa ko lang ang nararapat. Iniligtas kita dahil nangangailangan ka ng tulong, hindi ba? At paano mo naman naisip na aswang ako? Hindi ako bababa sa level nila. Mga halimaw yon. O ano, naniniwala ka na? Hindi ko alam. Wala na akong pakialam. Kung talagang disente at mabuti kang tao, hayaan mo na akong makauwi. Saan ba yung daan pabalik sa Baryo Kawayan? Wala na akong oras pa para alamin kung anong meron sa lugar na to. Ang importante, makaalis ako rito at makabalik ng buo at buhay. Tutulungan mo ba ako? Mas magiging masama ako kung hahayaan kitang umuwi ngayon, Bea. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Masyadong delikado, lalo na't gabi. Nakita mo naman, hindi ba? Nakaengkwentro mo, hindi sila basta-basta. Tapos wala ka pang armas tungkol sa kanila. Wala kang laban. Lalabas kang bulag at walang armas. Siguradong pagkain ka na bukas kung ganyan. Anong gusto mo? Magtitigil ako rito nang walang kasiguraduhan? Kahit saan pumunta, wala naman akong takas eh. Hindi ako magtatagal sa lugar na to. Mas mabuti nang makipagsapalaran ako sa pag-uwi kaysa magtahan ako dito. Mali ko ba kung biglang may bala ka pa sa akin masama? Lala naman ang trust issues mo. Hindi ka na nga nagpasalamat. Titingnan mo pa ako ng masama. Depensa ang pansarili lang, Mateo. Hindi ako pwede magtiwala kahit na iniligtas mo pa ako. Natural naman yun ah. Hindi ako mabait na tao, pasensya na. Kung sa bagay, ako rin naman. Hindi ako mabait. Pero hayaan mong mapakilala ako. Bigyan mo naman ako ng tsansa. Wala naman akong gagawing masama. Dumito ka na lang muna. Hindi kita gagalawin o anuman. Hindi kita lalapitan kahit magtigil ka lang dyan sa kwarto. Basta't makinig ka sa akin at para rin sa'yo ang mga impormasyon na to. O ano? Payag ka na ba? Napaisip ka eh. Papayag lang ako sa isang kondisyon. Ano yun? Tulungan mo ako makuha yung motor ko at mga parcel na dapat i-deliver ko. Nandun rin kasi yung cellphone ko eh. Kailangan kong tumawag sa pamilya ko para hindi sila mag-alala. At kailangang ihatid mo na ako pauwi bukas. Demanding na kung demanding pero kung talagang tinutulungan mo lamang ako, di hindi na mahirap na kondisyon yun. Ayos yan ah. Talagang nagamit mo pa ang pagdududa mo. Pero sige, total nadala ko naman na rito ang mga gamit mo. Ang hindi na lang ako sigurado ay ang pag-uwi mo. Dahil maniwala ka sa hindi, mapanganib once na nakapasok ka na sa lugar na to. Bakit ikaw? Hindi ka natatakot? Dito ka pa nakatira. Tsaka saan ba to? Ba't ganito rin ang bahay mo at paano ka nabubuhay kung alam mong may mga aswang dito? Sigurado ka bang hindi ka katulad nila? Baka demonyo ka din ah! Malala talaga yung pag-alinlangan mo, Bea. Ang mabuti pa kumain na muna tayo. Hindi ako lalapit. Huwag kang mag-alala. At kung gusto mo, ikaw na ang magluto ng panibagong pagkain at baka isipin mong lalasunin o gagayumahin kita. Hahayaan kita. Sige na, maganda ka na. Ipapasok ko lang saglit ang mga gamit ko. Hindi na alintana noon kung talagang manlalason o manggagayuma siya. Gutom na rin kasi ako. At sa unang tingin, magaan naman ang loob ko kay Mateo. Wala sa kanya ang aura ng halimaw. Sa loob-loob ko, mabuti na lang talaga at dumating siya pero syempre, hindi ko yun pinahalata. Ang kaso may kakaiba rin talaga kay Mateo. Masyadong advance ang bahay niya at nakapagtataka na doon siya nakatira.
May kalakihan at may matataas na bakod. May mga kung ano-ano ring bagay na parabang pangtaboy o ewan. Halata ring may basement pa. Halatang sundalo si Mateo dahil sa disenyo ng bahay at owner-type jeep sa labas. Pero hindi pa rin ako sigurado. Hindi bale, nalaman ko rin naman nung nag-usap kami sa hapagkainan. Hindi ako magtatagal dito, Mateo, Siguraduhin mong tutulungan mo ako makauwi. Oo naman. Talaga namang para sa'yo lahat ng desisyon ko eh. Ha? Bakit? Anong pinararating mo? Wala. Kako kargo kas kita, iniligtas kita eh. Kaya responsibilidad kong gawin ang part ko hanggang huli. Pero hayaan mong magpakilala ako ng gusto para maniwala ka. O sige, papayag na ako makipag-usap. Total, marami rin akong katanungan kahit hindi ko alam kung makakatulong talaga sa akin to. O magpapahamak lamang. Basta wala akong obligasyon na magpakilala rin, Oo naman, Bea. Kahit hindi mo naman gawin yun eh. Ha? Bakit? Kilala mo na ba ako? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Kumbaga, okay lang kahit hindi ka magpakilala. O ano na? Sino ka ba talaga? At bakit ka nandito? Ano rin meron dito sa bahay mo at saka... Teka, wait. Isa-isa lang naman. May na ang kalaban. O sige, sino ba ako? Yun nga. Mateo ang pangalan ko. At medyo may tama naman sa mga hula mo. Pero hindi ako formal na retiradong sundalo. Kumbaga, sa isip ko lang ay retirado na ako bilang sarhento. Isa kasi talaga akong scout ranger at bahagi ako ng 5 sundalo na nadistino rito sa Baryo Duhat. Kung tawagin namin, kami ang nagbuo ng bahay na to. Kaya medyo malaki. At nandito kami noon para sana bantayan ang mga terorista at rebuilding dumadaan rito. Yung mga wires at ibang technology, specialization namin. Dahil halos lahat kami ay nasa signal core. So sa IT at comms kami. Pero ang nangyari... Sigurado ka bang ayos lang ikwento yan? Ha? Oo naman. Yun nga. Hindi namin inakalang pugad pala to ng mga aswang. Gaya mo, walang naniniwala sa amin. Maliban sa akin na may background na sa kababalaghan. Hindi nila pinansin yung mga sinabi ko. Kaya yun, ako lamang nakatakas. Ikaw ang nakatakas? Pero bakit nandito ka? Bakit ka rito nakatira? Ganito kasi yun, Bea. 3 taon na nang mangyari yun. At tiniis kong itago magpahanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kinauukulan. Iniisip ko kasing baka magdala ito ng takot sa marami. Pero hindi ka ba nila binibisita? Paano nila nalamang walang nangyaring masama sa grupo nyo? Kasi... Okay ka lang ba? Sorry, baka masyado ako maraming tanong. Hindi. Okay lang. Sasagutin ko. Kasi dinibdib ko ang lahat. Patuloy ako sa pag-update at gumawa rin ako ng device para mapakinggan ang boses ng mga namayapa kong kasamahan. Iwas sa suspicions. Iwas sa pagpunta ng ibang kasamahan. Ha? Hindi ko pa rin maintindihan. Hindi kayo pinapalitan? 3 taon na Wala man lang nagtanong sa kapamilya nila? Tsaka para saan? Bakit mo ba ito ginagawa? Sa totoo lang meron. May mga papalit na dapat at marami rin kapamilya ang nagtatanong hanggang sa hindi ko na nakayanang itago. Pero wala akong sinabi. Talagang hindi lang ako rumisponde. Gumawa ako ng paraan para palabasin na lahat kami ay kamamatay lamang. Kaya nung may mga bumisita rito, nagmasid lang ako habang iniimbisigan nila ang lahat. Pinili kong manahimik at magbulaan. Bakit? Ano bang gusto mong patunayan? Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako, Bea. Pero dumating sa puntong gusto kong ayusin ang lahat sa sarili kong paraan. Inisip kong isasakripisyo ko na ang sarili ko para bantayan ang mga aswang na to para hindi na sila makalabas pa ng baryo at mabiktima kayo. May mga nalililang man sila, pero naililigtas ko naman sa tamang oras. Kaya ikaw, huwag kang mag-alala dahil wala pang tao na napapatpad dito ang hindi ko naililigtas. Salamat naman kung ganun. Pero tama ka. Talagang hindi nga kita maintindihan. Ako nga kanini, hindi na nawala sa mga salita ko si Lord. Takot na takot ako sa buhay ko. Hindi ko pa kayang mamatay Pero ikaw, casual lang na nakatira rito kasama sila at nakikipaglaban ka ba? Salamat na lang siguro. Pero pakiramdam ko, hindi mo ito sinasarili kung totoo man ang lahat ng kababalagan. Sigurado kasi may makakatulong ka dyan ng mga albularyo.
O iba pang Mang Kepweng kung tawagin. Naisip ko na rin naman yan. Pero mas gusto kong kumilos sa mag-isa. Bakit? Paano ka pa lumaban sa kanila? Ano bang kahinaan nila? Paano hindi ka nila nagagalaw dito samantalang mukha silang hayok? Gutom na gutom daw sila eh. Sabi nung umaatake sa akin kanina. Ganun din siguro ka-desperado yung matandang nagsimula nitong lahat, no? Yung ano nga ba yun? Testa? Oo. Yun ang pinakamatanda sa kanila at doon na lang siya magaling. At si Kulas yung umatake sa'yo. At marami pang iba. Mahirap isa-isain eh. Basta. So, paano ka nga lumalaban? At bakit parang tinatakbuhan ka pa nila? Teka, baka naman, ikaw pala ang pinuno. Diyos ko po! Kumakain nga ako ng maalat na adubong to. Aswang pa ba ako sa lagay na yan? Natutuan ko na kasi makibagay at protekta ng sarili ko. Kaya rin pinili kong maging patay sa lahat at maging bayani kumbaga. Yung bahay, yung mga nakikita mong wires, at mga bakod ay may defense mechanism. May tactical warning systems, at may mga nagpapaneutralize din ng katawan ng kahit sino. Kaya hindi sila nakakalapit. Ginamit ko ang kalaman ko sa innovations. Tapos nakahanap ako ng mga bala ng baril na pwedeng makapatay sa kanila. Yung mga bakal na balang inaayos kanina ay nakapalibot sa mulawin na kayang pumatay sa kanila. Kung ganun, kayang-kaya mo pala silang ubusin? Eh bakit hindi mo ginawa nun pa? Hindi ganoon kadali yun, Bea. Gaya ng sinabi ko, marami sila at mahirap pa rin silang kalabanin. May kakaiba rin silang kapangyarihan. Pero nakakaya ko naman. Ang totoo niyan, may kasunduan din ako sa isang angka na hindi ko pakikialaman ang pamilya nila. Kung susunod sila sa gusto ko at hindi sila kakain ng tao, sinusubukan ko rin kasing tingnan kung kaya ba talagang mabuhay kasama sila. Diyos ko, Mateo. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sinasarili mo tong lahat eh. Pero kung dyan ka masaya salamat na lang sa pagsakripisyo mong tinatawag. Basta huwag mo lang akong idadamay Oo naman. Hayaan mo tililibutin kita bukas sa mga pasilidad dito para malaman mo kung paano ako dumidepensa. Ha? Aalis na agad ako umaga-umaga, Mateo. Anong sinasabi mo? Hindi ako pwede magtagal dito. Kung tutusin nga, dapat umalis na ako sa madaling araw eh. Safe naman noon, hindi ba? Bea, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Ano yun? Panahon kasi ngayon na madalang ang hayop sa gubat. Sabi mo nga, gutom na sila. Hayop na ang mga laman. Kaya may ilap sila at mahirap mahagilap. Sa iba sila humahanap ng makakain, iba't ibang paraan. At yung angkan na sinasabi ko, yung kinadesta, lumabag sa usapan dahil ikaw ang binabalak nila. Kaya masyadong delikado. Mas mababangis sila ngayon lalo na't gutom. Salungat sa iniisip ng marami na mahina sila kapag gutom. Wala pa kasi sila sa punto ng panghihina. Yun ang ikinakatakot kaya hindi ako sigurado sa pagtakas mo. May tamang panahon. Pero kailan pa? Mawawalan ako ng sahod. Hanapin ako ng pamilya ko. Magdailan ka na lamang. May cellphone ka naman, hindi ba? Pakiusap. Wag na wag mong sasabihin kung nasaan ka. At yung tungkol sa akin, alam kong wala ka namang obligasyon pero nakikiusap pa rin ako. Ayokong matuntun dito at mapurnada ang lahat ng plano ko. Hinihintay ko lang silang magutom ng tuluyan at saka ko aayusin ang lahat. Hindi ako makikialam sa laban mo, Mateo. O sa kung anumang may kinalaman sa mga halimaw na yon. At huwag mag-alala. Wala rin akong balak sabihin sa pamilya ko dahil wala rin naman yung paki sa mga ganito. Hahanapin lang nila ako para sa akin kinikita. Hindi namin pinag-uusapan ng mga ganitong bagay. Salamat, Bea. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko rin naman ang lahat ng aking makakaya para mapabilis ang pag-uwi mo. Nangyari na rin ito dati at 1 linggo lang naman ang tinagal niya. Siguraduhin mo lang, Mateo, Patunayan mo ang sinasabi mo, papakabayani ka. Utang ko sa iyong buhay ko pag nagkataon. At babawi ako, promise. Hindi na kailangan. Magtiwala ka lamang, hindi kita ilalaglag. O siya, ako na maghuhugas ng pinagkainan. Magpahinga na rin tayo. Sige. Magmamasid lamang ako saglit. Tawagin mo lang ako kung meron kang kailangan. Sige, salamat. Hindi, Bea. Salamat. Ano yon? May sinasabi ka ba? Wala. Sige na. Lumabas na rin si Mateo at madali naman akong natapos sa paghugas. Noong mga oras na yon, hindi pa man malala, nawiwirduhan na ako kay Mateo. Di ko nalang pinahalata. Pagpasok sa kwarto, agad akong nagdasal at ang kagandahan, maayos naman ang tulugan. Malambot ang higaan, may secured na bintana at may sapat lamang na lamig. Madali akong nakatulog. Dahil sa nakakapagod na araw, maya-maya nagising na lamang ako dahil sa sunod-sunod na pagsitsit.
Ate, gising! Gising! Gumising ka! Tulungan mo ako. Tatakas tayo. Bilis! Hoy! Sino kang bata ka? Paano ka nakapasok dito? Anong sinasabi mong... Aswang ka ba? Tao ko katulad mo. At biyag ako ng sundalong yan. Huwag kang maniniwala dyan. Masama siyang tao. Sa akin ka sumama. Tulungan mo ako makalabas dito at tutulungan kitang tumakas. Ngayon din. Habang wala pa yung Mateo na yan. Bilis! Teka, sandali. Hindi ako pwedeng umalis nang wala ang motor ko. Tsaka, paano mo naman nasabing masama si Mateo? Kailangan ko pa bang patunayan sa'yo? Di mo pa ba nakikita mga pasakong to? Siyang may gawa niyan. Dahil biyag niya ako. Naghintay lang ako ng tamang oras. Wala nang oras magpaliwanag. Halika na. Gusto mo makatakas, di ba? Sige. Sige, lalabas na ako. Dito ka dumaan sa bintana. Huwag kang maingay. Bilis! Eto na. Saan tayo pupunta? Ikaw mauna. Ikaw lang may kakayang bumukas ng gate. Kakaripas ako kapag bumukas yun. Sige na ate, maglakad ka na. Balikan na lang natin ang motor mo kapag kaya nang ipauli si Mateo. Mas mahalagang makatakas. Wala nang lingon-lingon. Bilisan na natin. Kumaripas ako, kahit na hindi talaga alam ang nangyayari. Nasa likod ko lang ang bata na halos kasing tangkad ko rin. Hindi naman siya mukhang teenager na pero matangkad talaga. Akala ko nakasunod siya sa akin nang biglang mag-isa na pala ako sa labas ng gate. Bumulaga sa akin ang itsura ng bata na katulad ng kay Kulas. Nakatayo siya sa puntong yun. At doon ko na lamang, isa siyang aswang. Pagkatapos, nagising ako at lahat ng yun ay panaginip lamang. Pero ang nakapagtataka, nandun talaga ako sa labas ng lupa ni Mateo ng mga oras na yun. Panaginip lang ba talagang lahat? Bakit nandito ako? Anong ginagawa ko sa labas ng bahay? Nag-sleepwalking ba ako? Diyos ko Lord, ang lala ng mga nangyayari. Grabe. Makabalik na nga. Pep. Anong babalik? Ha? Nasa kamay ka na namin. Hindi ka na makababalik pa sa tarantadong sundalong yan. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Kasamahan ba kayo ni Kulas? At ng bata sa panaginip ko? Tsaka ni Desta? Bitawan niyo ako! Huwag kang mag-alala. Kailangan ka namin ng buhay dahil pagpepiestahan ka namin. At tama ka. Mula kami sa angka na yon. At binabawi lang namin kung saan kami nauna. Mga demonyo kayo! Bitawan niyo ako! Mateo! Tulong! Tulong! Mateo! Hindi ka na maabutan pa ni Mateo. Mga halimaw! Pag naabutan lang kayo, katapusan niyo na! Hindi na yan mangyayari. Dahil dalalihin ka na namin. At hindi ka rin niya maririnig kahit anong palag mo. Nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ko. O ano? Ano? Papalag ka pa ba? Ha? Mga hayop! Mga hayop kayo! Lord, tulungan niyo ako! Tulong! Si Mateo! Lupe! Anong gagawin natin? Tumakbo na tayo! Wala tayong laban sa kanya ngayon! Oo. At dadalhin natin si Bea. Hindi! Bitawan niyo siya! Kung ayong dumanak ng dugo ng aswang sa paligid, alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo ako kaya kung kayo lamang. Ibalik niyo siya! At magiging mabait ako ngayong gabi para patakasin kayo. Mayabang ka talaga, Mateo! Hindi ka marunong tumupad sa usapan! Anong usapan? May kasunduan tayo, hindi ba? Walang pakialamanan. Kasunduan na kayo ang unang lumabag. Sinusubukan ko na sana kayong tanggapin. Pero malas lamang na naabutan ko si Kulas. Demonyo ka! Sino ba ang kampo ng kadiliman? Kung tutusin, hindi na dapat ako ang nakikipag-usap sa inyo. At kayang-kaya ko kayong rat-ratin gayon din. Pero dahil wala ako sa mood, sige, papayagan ko basta ibalik niyo lang si Bea. Kami ang nauna sa kanya! Karapatan namin siyang makain! Hindi ba't pinagbawalan na kayong kumain ng tao? Ha? Anong sinasabi mo? Huwag na kayong magmaangmagan. Bistado na kayo at ngayon, kayo na ang magmamakaawa sa mga buhay nyo. Ang lakas ng loob niyong sumugod malapit sa teritoryo ko. Talaga lang, ha?
Mga demonyo! Mateo! Buksan mo ang gate! Bilis! Rat-ratin mo na sila! Mapapasakamay ka rin namin, Bea. Magdiwang ka ngayon. At ikaw, Mateo, bahalang araw makikita mo. At malapit na yon. Malapit na ang araw na yung katapusan. Sige lang! Hihintayin ko pa! Takbo mga halimaw! Takbo! Ana, Bea. Ana. Bumalik ka na sa pagpapahinga. Akala ko katapusan ko na naman. Hindi. Nangako akong ililigtas kita, di ba? Pero ngayon, alam mo na kung gaano kadelikado. Desperado na sila. Ngayon lang nangyaring sumugod sila rito para sa'yo. Sana. Tara, pasok na tayo. Magpahinga ka muna. At ikukuha rin kita ng tubig. Hindi kinakaya ng damdamin ko yung pinagsama-samang takot, pangamba, galit at sakit ng mga hawak ng aswang. Magaspang ang palad, mahigpit ang kapit at matalim ang mga kuko. Nung makapasok sa bahay, ininom ko nga ang maligamgam na tubig at saka pumasok sa kwarto. Natulala na lang ako noon hanggang sa tuluyang makatulog muli. Kinabukasan inaya ko na agad si Mateo. Ngayon mo na ako patakasin. Kayang-kaya mo naman sila eh. Walang palag sa'yo mga yun eh. Ihatid mo lang ako sa may daan tapos ako nang bahala. Hindi ganun kadali, Bea. Ang gubat ay hindi gaya ng bahay na to. Wala tayong proteksyon doon, maliban sa kakayahan ko. Pero takot naman kasi sila sa'yo eh. So kaya mo akong patakasin. Paano ka naman nakakasigurado? Paano kung sobrang dami nila? O kaya naman, sige, sabihin nating naihatid kita. Paano kung doon ka pala inaabangan? Paano kung lilangin ka pabalik dito? Eh di gamitin mo yung honor mo. Sundan mo ako hanggang makarating sa maraming tao. Pero kilala ka na nila. Eh hindi ba? Hindi mo naman nahayaang makalabas sila sa baryo? Sabi mo, di ba? Oo, maliban na lang kung may makalusot. Teka nga muna. Para yatang sinasuggest mo na mag-stay ako dito eh. Bakit pa ayaw mo akong patakasin? Ang dami mong dahilan eh. Alam mo, nagsisimula na talaga ako magduda. Hindi ko alam eh kung kakampi ba talaga kita o may binabala kang masama sa akin. May garantiya ako sa'yo, Bea. Wala akong gagawing masama. Basta sundin mo lang ang desisyon ko. Dahil para rin man ito sa'yo eh. Hindi ko ginugustong magtigil ka rito. Pero nakita mo na ang nangyari kagabi, hindi ba? Oo, malakas ang loob ko. Mayabang, maangas. Pero wala pa rin kasiguraduhan ang bawat laban. Kung ililigtas kita, hindi pwedeng nandun lang sa level na pwede na. Baliwala yung kung ganun. Gusto kong makaalis ka na hindi ka natatakot at nangangamba. Dahil ramdam ko yun sa'yo. Kung makakatakas ka man, makakalimutan mo ba agad ang lahat at mabubuhay ka pa ng payapa? Susubukan ko. Basta't makaalis lamang ako sa punyeting impyernong to. Maganda yung iniisip mo pero mukhang madadamay lang ako sa kalaban kapag ganyan eh. Matagal ka ng damay, Bea. Noong oras na mabiktima ka ni Desta. Eh anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng tumunganga lamang ako umiyak ng umiyak. Poprotektahan kita sa abot ng makakaya ko. Just follow my lead. Sa ngayon, almusal muna tayo at ililibot kita sa bahay pagkatapos. Hindi ako umimik. Following his lead nga kasi. Gumaan naman ang pakiramdam ko nung kumain na. Tapos inilibot nga ako ni Mateo sa bahay na mas lalo pang naging malaki dahil sa paglibot na yun. Alam mo naman na ang sala, kusina, banyo at syempre yung kwarto. Pero tingnan mo kung paano ko nilalabanan mga aswang gamit ang utak at kung paano ko ito napatagal. Oh, saan muna tayo una? Agad tayo papunta sa tinatawag kong control room. Nandito kasi yung mga breaker ng kuryente, main switch, operator ng CCTV, at iba pang technical na bagay sa bahay. Dito ko mas nakokontrol ang depensa. Astig, di ba? Sa sobrang astig, hindi na ako makapaniwala. Pero maganda na may ganito. Oo, at syempre, sa banda naman dito ay tinatawag kong tactical room. Kumbaga, nandito na rin kasi yung libro tungkol sa kababalagan. Kaya dito ako nag-strategize kung anong pwede kong gawin sa labanan. Inaaral ko ang kahinaan nila, karaniwang kilos at paraan sa pag-atake. Sa ganun, mas nakakapaghanda ako at may kakayahan pa na ako mismo ang humuli sa kanila. Ang dami ng libro. Gusto mo bang basahin? Huh? Ayoko nga. Matulad pa ako sa iyo eh. Weirdo, no? Sorry. At least napapakinabangan naman. Eto, anong room to? Ba't may TV at mga computer? Leisure room yan. Kung gusto mo, dyan ka na lang tumambay mamaya. Pwede naman. Panglibangan lang talaga yan, lalo na't mahirap mabuhay mag-isa. Pero dyan din ako kumukuha ng mga impormasyon at sa mga nangyayari sa mundo.
Sige. Dito na lang ako mamaya. Yung nasa dulo, ano yun? Parang medyo madilim din eh. Ayun. Teka. Tara. Amoy kalawang. Baka may aswang dito Wala. Ano ka ba? Gawa lang yan ng mga metal. Tinatawag ko kasi itong weaponry area. Dito ko binubuo ang mga bala, pangontrang pang-ritual, at ilan pang mga gamit ko bilang armas. Sa grounds naman sa labas, doon ako nag-ensayo. At ayan lang naman lahat ng kailangan mong malaman. May natutuhan ka naman ba? Of course. Ngayon alam ko na kung para saan ang laki ng bahay mo. Pero ito lang ba talagang lahat ng pasilidad mo? Ito lang ang naiwan ng mga kasamaan ko. Matagal na rin kasi at may ilang gamit pa na nagkakanda sira-sira na. Sa tingin ko naman ay sapat na ito. Siguro. Ewan ko. Di ko naman niya masasabi. Gusto ko na lamang pumunta sa leisure room. Magpapalipas ako ng oras. Oo, sige. Isa-set up ko lang para sa'yo. Magmamasid-masid muna ako sa buong gubat. Kaya aasahan muna kita rito, ha? Iiwan mo ako? Sigurado ka bang walang aatake? Oo, akong bahala. Hindi rin naman ako lalayo ng sobra. Konektado rin sa phone ko ang warning systems. Kaya mabilis ako makakapag-responde. Huwag kang matakot. Sinisiguro ko lang. 2 beses ang nalagay sa panganib ang buhay ko, no? Baka sa susunod hindi na ako swertihin. Hindi yan. O siya, sige na. Set up mo na yung room. Maliligaw lang ako. Pero ng towel, nga pala. May mga damit ka naman sigurong mapapahiram, no? Okay lang kahit pang lalaki. O sige. Hihintay na kita matapos bago ako umalis. May mga pambabae rin naman. Pinagandaan ko na dahil maraming ang naliligaw dito eh. Ayos. Sige, Mateo. Salamat, Nawala nga sa paligid si Mateo at nagpalipas ako ng oras sa kwartong yun. Wala akong magawa. Siguro paraan na rin yun para makalimutan ko ang takot at pangamba kahit papano. Epektibo naman. Maya-maya pa bigla akong nagbanyo. Nung pabalik na ako, natalisod ako sa isang nakausling kahoy. Yun kasi ang sahig ng bahay. Pag minamalis nga naman, nadapa pa talaga. Kung hindi sa aswang, mapapahamak naman sa kahoy na to. Ba't kasi nakausli kasi? Buti na lang may sapi na carpet sa pinagbagsakan ng pisngi ko. Sumakit pang pa ako. Aray ko, hindi ako makatayo. Aray. Hindi ako makatayo. Aray. Sino yun? Eko? Ouch! Ang sakit talaga! Sobrang sakit na. Gusto ko nang lumaya. Mukhang hindi na yun galing sa akin Ibang boses. At parang galing sa ilalim ng sahig. Nababaliw na ba ako? Isa pa nga. Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Tulong! Boses nga ng isang tao yun Sa ilalim ng sahig nang gagaling. Teka. Oo nga pala. Inisip ko na nung isang araw. Na mukha ngang may basement tong bahay. At parang walang naipakita o naikwento si Mateo tungkol dito. Naririnig ko yung iyak niya. Hindi naman pwede nag-halusinate ako. Paano ko kaya siya mapupuntahan? At sino siya? Anong tinatago ni Mateo sa ilalim? Bumangon ako at naghanap ng paraan para makababa. Kahit wala na ang tenga ko sa lapag, nakatatak na sa isip ko yung iyak at paghingi ng tulong ng babae. Tulong! Tulong! Ba't naririnig pa rin kita? Nasaan ba kasi yung daanan papunta dyan? Naririnig mo ba ako? Nandiyan ka ba? Hello? Tulong! Pakawalan niyo na ako! Mateo, ayoko na rito! Sinong tao dyan? Mukhang hindi naman kasi tayo nagkakarinigan Ano ba yan? Nasaan ka? Anong kalokohan to, Mateo? Ano nasa ilalim? Diyos ko, umalis na lang kaya ako. Nagugula na ako. Sana may magligtas na sa akin dito. Sino ka? Hindi kita mapuntahan. Inikot ko na buong lugar pero wala talaga Walang pwedeng susiyan sa sahig.
Wala namang hidden door! Ano? Kailangan halugugin ko pa ang buong bahay? Saan ba pwedeng itago ni Mateo to? Teka, baka sa labas. Wala pa rin. Talagang kahit nasa labas na ako, naririnig kong babaeng yun. Tama na! Tama na! Nasaan ka ba talaga? Tulong! Tulong! Anong gagawin ko? Hindi ko mahanap yung daanan. Teka, may kakaiba dun sa nakausling kahoy. Ba't nga ba siya nakausli? Parang iba rin ang disenyo niya. Anong meron sa yung kahoy ka? Baka ikaw ang susi. Paano ba ito inaayos? Kaya ba kitang itulak? Yun! Ano nangyari? Kalma ka lang. Malapit na kita mapuntahan. Saan ba nanggaling yung tunog? Yun. Nandyan lang palang pinto eh. Pero bakit hindi pa sobrang bukas? At kita ng loob. Diyos ko, napakaliwanag. Langit na ba yan, Lord? Wala akong makita. Puro puti lamang. Hindi mo buksan ang tuluyan. Hindi ka siyang isang tao rito ah. May iba pang susi. Ay, bakit sobra namang secure dito? Anong tinatago ni Mateo? Hindi ko kaya ito ipahamak? Bumubukas ng pinto. Mateo, wag na. Tama na. Parang awa mo na. Bakit nagmamakaawang babaeng to? Huwag ko na lang kayang pansinin. Anong gagawin ko? Naloloka na ako dito. Pinakausap ko ng sarili ko. Lord, ano bang tama? Tulong! Tulong! Kung may tao man dyan, iligtas mo ako kay Mateo. Siyang tunay na halimaw. Nung sinasabi niya, kailangan ko siya makausap tungkol kay Mateo. Hahanapin kong ibang susi. Hintay ka lang. Nagtingin ako ng mga kakaibang disenyo at porma sa bahay. Inisa-isa ko ang lahat. May nakita ako sa kwartong tinutulugan ko sa may banyo at sa kisame katapat mismo ng nakausling kahoy. Kaya gumawa ko ng paraan para maabot yun. Pagkatapos ko mapindot ang lahat, nagbukas ang daanan at nagsimula nga sa isang hallway na puro puti. Hindi ko rin alam kung paano nagkasya ito sa bahay. Mukha kasing malaki yung kwarto. Malakas nga yung echo sa loob. Ang kinatakot ko sumarado ang pintong dinaanan ko at pinangambahan kong nalak ako sa loob. Pero bahala na. Ang mahalaga, mahanap ko ang babae. Malamig ang paligid. Para kang nasa bundok kung tutuusin. At ang amoy, di ko maipaliwanag. Di naman sobrang baho pero hindi rin sobrang bango. Magkahalo nga sila sa pang-amoy ko. Dahan-dahan akong humakbang sa sahig na tila ba naglalakad sa isang batya. Hindi ko alam kung anong matatagpuan ko. Kung nandun ba si Mateo o kung may tinatago ba siyang aswang. Basta nag-ingat ako. Hanggang sa mabulaga ako ng isang senaryong hindi ko inaasahan. Bigla akong nanginig at nagtaas ng balahibo. Ano ibig sabihin nito? Ano to, Mateo? Sino ka? Sino ka? Hindi ka si Mateo. Isa ka bang biktima katulad ko? Tulungan mo ako makatakas. Tutulungan din kita. Bilisan mo. Hindi, teka. Hindi kita kilala. At baka katulad ka rin ng bata sa panaginip ko. Mali ko ba kung talagang aswang ka? Ano yan? Bakit sila nasa loob ng tubig? 4 na sundalo? Sino mga yan? Teka, sila bang kasamahan ni Mateo? Oo, tama ka. Kung sino ka man, kung pinagkwentuhan ka man ni Mateo, huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi totoong sinasabi niya. Mas masahol pa siya sa aming mga aswang. Pinag-eeksperimentohan niya ang kapwa niya mga sundalong siya mismong pumaslang. Anong sinasabi mo? Maniwala ka sa akin. Akong ginagamit niya sa ritual na nagpapalakas sa kanya. Hindi kita maintindihan. Bakit ako maniniwala? Isa kang aswang sabi mo, di ba? Hindi ako ang aswang na inaakala mo. Ibahin mo ako sa kanila. Dahil iba ng prinsipyo ko matapos makita ang ginagawa ni Mateo. Pweh, mga demonyo kayo. Katulad ka rin nila. At siguro ikaw ang pumatay sa lahat ng yan, ha? Si Mateo magliligtas sa akin. Ilalabas niya ako. Bakit? Hindi ba siya nagpapasok sa'yo rito? Kusa kitang hinanap dahil humihingi ka ng tulong. Pero mukha nililang mo lang ako.
Demonyo ka. Hindi kita pakakawalan dahil alam kong papatay mo lang ako. Hindi na nga ako gaya ng asong na nakita mo. Oo, may pamilya pa ako sa kanila. Pero ang prinsipyo ko hindi ang pumaslang ng tao. Maniwala ka't sa hindi. Kalaban din si Mateo. Ikinulong niya ako at pinarusahan ng walang kalaban-laban. Brutal ang ritual na ginagawa niya. Babae sa babae, alam kong maiintindihan mo ko. At ikaw, siguradong may balak din siya sa'yong masama. Ganyan din siya sa akin noong una. Nagpapakabait pero may pinaplano na pala. 1 taon ang tinitiis ko kaya parang awa mo na, tulungan mo ako. Hindi. Ililigtas ako ni Mateo. Hindi ako maniniwala sa'yo. Isa kang demonyo. Pwes ikaw mismong pumansin. Pagmasdan mong paligid. Bakit niya tinatago to sa'yo? Yung mga nakasulat at nakaguhit sa pader. Bakit ganyan? Tingnan mo. Hindi ba't gawa yan ng isang halimaw? At kung hindi ka pa rin naniniwala, hayaan mong gamitan kita ng natitira kong lakas. Iabot mong mga kamay mo sa akin. Ano nga itong mga nasa pader? At yung mga kagamitan, kakaiba. Ano? Napaisip ka, di ba? Sige na, pumayag ka na. Magtulungan tayong makatakas sa kamay niya. Lumapit ka dito, hindi kita sasaktan. Kailangan ko lang ipakita sa'yo kung sino talaga si Mateo. Mateo. Sino ka ba talaga? Ano tong mga to? Sige, ipakita mo. Ipakita mo sa akin. Pagkakatiwalaan. Oh, si Mateo, bilisan mo na. Bilisan mo na. Iabot mo ng kamay mo. Ano ginagawa mo rito, Bea? Layuan mo ang aswang na yan! Napaatras ako at kitang-kitang humagulgol ang babae. Ngunit mas naging agresibo. Mas lalo siyang nagiging halimaw. At nakikita ko kung paano siya pinatigil at pinakalma ni Mateo. Umayos kang halimaw ka, Leche! Sige, babarilin kita! Mas mabuti pa nga. Mas mabuti pang tapusin mo ng buhay ko dahil parang pinapatay mo na rin ako rito. Ikaw ang masalimaw, Mateo! Isa akong tao at wala akong pakialam sa mga katulad mong nilalang. Ginagawa ko lamang nararapat para sa mundo. Nasa utak mo lamang yan. At masyado ka nagpapasikat sa babaeng yan. Bakit? Siya naman bang bibiktimahin mo? Anong sinasabi niya, Mateo? Bakit siya nagkakaganyan? Huwag mo siyang pakinggan, Bea. Hindi mo kailangang maniwala sa mga salita niyang mapanlinlang. Kakalma din yan gamit ang latigo ko. Ano? Kukulit ka pa, ha? Tama na. Ayoko na. Tama na. Mateo! Itigil mo na yan! Hindi ko na kaya nakikita ko. Kailangan mo magpaliwanag. Umalis na tayo rito. Sige, Bea. Sumunod ka sa akin. May tatanong din ako. Makulit kang aswang ka, ha? Yari ka sa akin mamaya! Bea, hindi mo kilalang sinasamahan mo. Huwag kang magpalinlang. Talaga may pahabol ka pa, ha? Noong papalabas kami, hindi matigil sa kakaiyak ang babae. Nakakarindi. Hanggang sa ibinagsak ni Mateo ang isang pintong hindi pamilyar sa akin. Dahil hindi naman ako doon pumasok. At ang nilabasan namin ay isang banyong hindi rin pamilyar, pero kusina na agad ng bahay. Noong lumingon ako, parang bulang nawala ang dinaanan namin. Kaya mas lalo pa akong kinabahan. Ang matindi pa, biglang gabi na pala. Di ko alam kung paano nangyari yun. Di ko na rin maintindihan kung ano ba talaga si Mateo. Kaya agad ko siyang kinumpronta. Ano yun, Mateo? Anong ibig sabihin ng kwartong yun? Bakit mo tinago? At sino yung babae? Paano mo ipaliliwanag yung mga sundalong nakita ko? Ano po bang tinatago mong iba, ha? Sumagot ka! Ano ka ba talaga? May takas pa ba ako? Teka, Bea. Hinay-hinay lang. Ipapaliwanag ko. At ipaliwanag mo rin kung bakit at paano ka pumunta sa lugar na yon. Hindi mo dapat yun nakita. Bakit, Mateo? Ano ba yun? Totoo bang sinasabi niyang halimaw ka? Doon ka ba nagtitransform? At yung mga kasamahan mong sundalo? Pinatay mo ba sila kaya nandun sila nakadisplay? Ha? Uminom ka muna ng tubig at kumalma. Saka tayo mag-usap. Hindi, Mateo. Tapos na ako sa pagpapapogi mo. Hindi tayo talo. Tapatin mo ako. Ililigtas mo ba ako o gagaya sa kanya? Dahil magpapakamatay na lang ako bago mo pa ako gamitin. Anong sinasabi mo, Bea? Hindi ako ganong tao. Hindi kita ililigtas kung ganon ako. Pero hindi rin kita kilala. At habang tumatagal, mas lalo ko na pagtatanto na marami kang tinatago. O sige. Gusto mo talagang malaman?
Sigurado bang maintindihan mo ako? Sabihin mo na lang, Mateo, na matapos na to. Ano, makakaalis pa ba ako? Tinatawag kong room for experiment ang lugar na yon. Hindi ko siya sinabi at ipinakita sa'yo dahil sa mga chemical at toxic na bagay na pwedeng makaapekto sa kalusugan mo. Ayoko rin makita mo ang inaaral kong aswang. Aswang? Inaaral mo? Para saan? Yung nakita mo mga sundalo. Tama ka. Sila nga mga kasamaan ko. At grabe ang sama namin kung alam mo lang. Kaya pinag-aaralan ko ang aswang. Dahil alam kong ang lahi nila ay namatay na tao binubuhay ng kapangyarihang itim. Sinusubukan kong kunin ang kapangyarihang yon para buhayin muli ang mga kasamaan ko. At the same time, pinag-aaralan ko rin kung paano magiging tao ang isang aswang. Para hindi sila maging katulad ng mga demonyong halimaw. Pero bakit brutal ang paraan mo? Bakit nagmamakaawang babae? At sabi niya ikaw daw ang halimaw. Kinailangan ko siyang takutin. Pero ang totoo ay tinutulungan ko siyang maging tao. Tingnan mo. Nandun na yung pakiramdam niya na tulad ng sa atin. Kaya ibig sabihin, gumagana ang ginagawa ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan, Mateo. Gustuhin ko mang maniwala, labis ng pagdududa ko. Hindi normal ang isiping mabubuhay pang patay na. Ganun talaga kung wala kang background ng kababalaghan. Basta nagsasabi ako ng totoo, Bea. Teka muna. Bakit ka pala napapunta doon? Paano ka nakapasok? Nadulas ako sa nakausling kahoy kaya narinig ko yung iyak ng babae. Hinahanap ko ang bukasan hanggang sa makita ko nakausling kahoy. At may bumukas na lagusan nung itulak ko'y pababa. Doon ko na hinahanap ang iba pa. Ginawa namin yan bilang basement noon. Kaya pasensya ka na kung nakatago ang mga paraan ng pagpasok. Eh ikaw, paano ka nakakapasok doon? At bakit ang bilis mong rumisponde? Paano mo nilamang nandun ako? Bea, may kontrol ako sa bahay ka alam ko. Buti nga tasaktuan ko ang pagdating bago ka mapahamak. Sa puntong tumatay, wala na akong pakialam. Para mo na rin akong kinukulong kung kontrolado mo palang lahat dito. Gusto ko na lamang umuwi sa amin. Palayain mo na ako at kakalimutan ko lahat ng to, promise. Hindi naman kita ikinukulong eh. At tutuparin ko ang pangako kong ililigtas kita. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi, Mateo. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis na ako. Salamat sa pagpapatuloy mo. Ako nang bahala maganap ng dam pabalik. Kung talagang ayaw mo akong samahan. Hindi naman ako papayag niyan. Kargo kita. Sige, pumapayag na ako pero ako mauna, Bea. Masyado talagang delikado. Pero hindi naman kita mapipigilan sa tingin ko eh. Talagang hindi. Bakit? Sino ka ba? Di naman tayo magkaano-ano para dumepende ako sa'yo. Ikaw ang bahala kung sasamahan mo ako basta uuwi na ako. Oo na. Sige, hihintay na lang kita sa labas. Sa puntong yun, wala na akong muwang. Hindi ko rin naman kasi dapat binibigyan ng oras ang makalapitan ng loob si Mateo. Weirdo siya pero totoo naman ang sinabi niyang sasamahan niya ako. Tinupad niya yon at sinamahan niya ako palabas. Mabilis naman kaming nakarating sa daanang walang semento kung saan inatakay ako ni Nicolas. Nung hapong yun, matahimik naman at magaan sa pakiramdam na tila ba makakauwi na talaga ako. Hanggang sa biglang may kumaluskos at maraming yabag ang papalapit sa amin. Marami ring umuungol at hinihingal. Bea, lumapit ka sa akin. Masyado silang marami. Hindi sapat ang dinala kong mga armas. Wala tayo sa bahay. Anong gagawin natin? Wala na tayo malulusitan. Ngayon, Mateo, di na kayo makakatakas. Wala ka sa teritoryo mo at si Bea ay isang kahinaan mo. Kung paninindigan mo ang iyong pagmamalinis. Kung gusto mong makatakas, ibigay mo sa amin si Bea. Hayaan mong pagpesta namin siyang lahat. Yun lang ay kung makakatakas ka talaga. Sa tingin mo ba, kakayanin mo kami lahat ngayon? Ngayon na may dala kang pabigat? Mateo, ayoko pang mamatay. Lumaban ka. Kayang-kaya mo naman sila. Hindi ko rin alam ang gagawin, Bea. Kung papalag ako, baka ikaw ang balikan nila. Hindi pa kita natuturuan kung paano protektahan ang sarili mo. Paano ba tayo makakaalis dito? Mapapagod ka lang kaisip, Mateo. Sumuko na kayo! Mateo, sa'yo na ako maniniwala ngayon. Iligis mo ako. Oo, Bea. Pero makinig ka. Maliligtas tayo at matatapos tong lahat kung susundin mo ang sasabihin ko. Ano, Mateo? Huwag niyong hintayin kami pa ang sumugod! Anong gagawin ko? Ibibigay kita sa kanila. Ano? Eh di parang lumakat na rin ako sa sarili kong hukay. Ayoko mapasa kamay ng mga halimaw na yan. Pero yun lang ang paraan, Bea. Dapat mapaniwala kong isasakripisyo kita.
Saka ako tatakas at kukuha ng iba pang panglaban. Babalikan kita at saka ko sila uubusin. Gano'ng katagal? At paano ako nakakasigurong hindi agad ako susunggaban ng mga yan? Ganon silang mga aswang. At may mga ritual pa kung talagang pagpipistan ka. Mateo! 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 Ano bang pinagbubulungan nyo? Nakakainip na! Ikong paslangin na namin kayong lahat! Mateo, natatakot ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang pinapagawa mo. Baka po ko na lamang ang matira sa akin pag nagkataon. Pero wala na tayong ibang pamimilian, Bea. Madali naman silang mauto. Kaya nga napaniwala ko sila sa isang usapan eh. Magagawa natin ito ng paraan. Pagako, hindi kita ipapahamak. Mukha namang ito talagang kapalaran ko. Susugal ko na sa'yo, Mateo. Nagsasayang tayo ng oras dito, Lope. Sugurin na natin ang sasakyan ni Mateo. Kaya na nating idaan ito sa pwersa. Teka! Hindi! Pumapayag na ako. Pumapayag na ako sa gusto nyo. Abot, himalay yatang hindi ka nagyabang. Sa nakahanap siya ng kahinaan. Ano? Oh, ibibigay mo na ba sa amin si Bea? Oo. At maging ang sasakyan ko. Kahit gamitin nyo na. Kapalit ang motor ni Bea at paglaya ko. Makakaasa ba ako, Lope? Oo. Basta't palakarin mo si Bea palapit sa amin. Si Ising ang susundo sa kanya. Sige na, Bea. Sumama ka na sa kanila. Papunta na siya. Sabi ko naman kasi sa'yo, Iha. Sa amin at sa amin pa rin ang kapalaran mo. Kulas, kunin mo ang owner ni Mateo. Maigi rin niyang gamit panlinlang sa mga tao. Ano? Pwede na ba akong umalis? Sige na. Habang tumutupad pa ako sa napag-usapan natin. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Mang Lope? Hindi ba't mas mainam na patay na natin si Mateo ngayon din? Manang Ising, anong desisyon nyo? Kung ano ang sinabi ni Lupe. Pero may punto ka nga, Kulas. Nakuha na natin ang pinunta natin. Wala akong balak na isakripisyo ang marami para lamang tuluyang mamatay si Mateo. Hindi natin siya kailangan malitin. Alam niyo ang lakas niya. At isa sa atin ang pwedeng mawala kung talagang magkakaengkwentro. Kung sa bagay, Gustuhin niyo bang masayang pa ang mga kalahi? Paubos na ang mga bilang tapos uubusin pa natin lalo? Mas mabuti bang magpalakas gamit ang katawan ni Bea? At magplano para mapatay siya nang hindi nangangailangang may marami na mamamatay. Alam kong malapit na natin siyang matalo. Tama si Lupe. Sa ngayon, ihanda natin ang piyesta pag uwi. Makakatikim ulit tayo ng tao! Hindi ko alam kung ba't pumayag ako sa naging kasunduan. Pero wala na nga talagang pamimilian. Pinanghawakan ko na ng pinag-usapan namin ni Mateo bago ako tuluyang ipamigay. Makinig ka, Bea. Ganito ang magiging plano ko. Ano yun? Paniniwalain kong ipinamimigay kita. At para mas magtiwala sila, hahayaan ko rin makuha nila ang owner. Pero hihiramin ko ang motorsiklo mo. Sa ganon, malalaman ko kung saan kanila dadalhin dahil may tracker ang sasakyan na yon. At hindi nila alam yon. Kailan mo ako pupuntahan? Hindi ko na paaabuti ng umaga, Bea. Huwag kang mag-alala. At sa paraan ding yun, mapapaniwala sila na mahina na ako at kahinaan kita. Mas gagaan ang depensa nila at hindi nila aasahan na susugod ako doon para sorpresahin sila. At doon na nangyari ang paghihiwalay namin. Pero sa totoo lang, wala na akong pakiramdam. Di ko na talaga alam kung paniniwalaan ko pa si Mateo dahil sa mga tinatago niya. Kumbaga, tinanggap ko na lang ang kapalaran ko. Pero paulit-ulit na tumatatak sa isip ko ang sinabi ni Mateo na madali mauto ang mga aswang. Kaya habang nasa daan papunta sa teritoryo ng mga halimaw, nag-isip ako ng paraan para mailigtas ang sarili ko at hindi nakadepende kay Mateo. Doon ay nakaisip ako ng paraan para paglabanin ang magkabilang panig na siguradong hindi ako madadamay. At pagdating sa lugar ng mga aswang, hindi ko inaasahan na parang bahay lang din yun ng mga tao. At talagang may tutuluyan pa ako. Pampalubag-loob siguro bago ako ihain sa piyesta. Pero malansa ang amoy at maingay. Dahil kaamoy lang ulit nila ng sariwang tao. Kahit na ganun, hindi ako nagpadala sa takot at sinubukan kong makipag-usap sa kanila.
Biktima ka namin, Bea. Dito at dito ang kahihinatnan mo mula nang matawagan kita. Desta, hayop ka. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng to. Ate, nasasabik na akong malasahan ng balat mo. Tonton, isa ka pa. Sabi ko naman kasi sa'yo nung una pa lang. Hindi ka na dapat pumalag. Tingnan mo. Dito ka rin naman pala mapupunta. Walang hiya ka, Kulas. Tama na yan. Bigyan naman natin ng respeto ang huling sandali ni Bea. Bago siya maging pulutan. Mga hayop, mga halimaw. May mga gusto ka pa bang sabihin, Bea? Isigaw mo na sa langit. Tingnan natin kung may makakarinig sa'yo. Wala ka nang magagawa pa. Meron. Lupe, tama. Kung kakausapin niyo ako ng seryoso, tutulungan ko kayo. Tutulungan mo kami? At ano namang mapapala namin sa'yo? Wala tayong mapapala. Pero malala pa, yun, meron. Pero pakinggan pa rin natin. O sige, kung sinabi ni Nanay Desta, edi magsalita ka. Ano bang sasabihin mo, ha? Siguraduhin mo lang na may katuturan dyan. Dahil kung hindi, baka mas mapaaga ang piyesta. Hindi ba't gusto niyo matapos si Mateo? Na walang namamatay sa inyo? Ako ang kasagutan. Tutulungan ko kayo. Magiging espiya niyo ako laban sa kanya. At isa pa, ililigtas ko rin ang isa sa kasamahan niyong hawak niya. Kasamahan naming hawak niya? Si Elena? Buhay ang anak ko? Sigurado ka ba? Elena, hindi ko matanda ang binanggit ang pangalan niya pero nakita ko siyang humihingi ng tulong. Nangihina at gusto niya na raw makalaya. Si ate. Halimaw talagang Mateo na yon. Pero paano kami makakasigurong nagsasabi ka ng totoo? At anong kapalit ng lahat ng ito? Wala naman na akong dahilan para magsinungaling. Isusugal ko ng buhay ko. At sa inyo na nga ako aasa. Dahil hindi ko rin naman kilala si Mateo eh. O bibigyan niyo ba ako ng impormasyon tungkol sa kanya? Teka muna. Hindi mo pa nasasagot ang isa pang tanong. Anong kapalit nito, Bea? Simple lang. Paglaya ako. Kapag nagtagumpay na kayo mapatalisik si Mateo, patakasin niyo ako. Total isa lang akong hamak na tao. Kapag napatay niyo si Mateo, mas lalawak ang sakop niyo. Buong mundo. May punto ang babae, Lope. Oo nga, Mang Lope. Pagkakataon na natin itong gamitin siya. Pero, paano kung nanlilin lang ka lamang? Ano ang kaya mong ibigay para mariwala kami sa'yo? At pagbigyan namin ang gusto mo, paano namin mapapatay si Mateo? Yun ang hindi ko pa masasagot. Pero pag nagkataon, ako ang magiging mata at tenga niyo sa loob. Marunong naman kayong gumamit ng cellphone, hindi ba? Moderno na rin ang pumumuhay niyo, tama? Oo. Kung ganon, di palihim ko kayong kakausapin tungkol sa mga plano niya. Sa mga kahinaan niya, mga armas niyang gagamitin, at kung paano niyo siya masasabutahe. Baka naman. Nakikipagtulungan ka lang kay Mateo at plano nyo na itong matagal. Katulad ng sinabi ko, wala akong pakialam sa kanya. Dahil hindi ko rin siya kilala. Narinig ko rin mula kay Elena na isa siyang halimaw. Ngayon, gusto kong paniwalaan niyo rin ako doon. Gusto kong malaman kung ano talaga si Mateo. Para madali ko rin siyang linlangin. Teka muna. Hindi pa rin ako sigurado kung talagang magtitiwala kami sa'yo. Anong gagawin natin? May punto ang mga sinasabi niya, Lupe. At tama si Kulas. Pagkakataon na natin ito kung sakali. Pagod na akong tumago. Tumakbo. At makipaglaban sa sundalong demonyo. Dapat na siyang matapos. Ako nga ang pag-asa niyo. At para mas maniwala pa kayo, sige. Ibibigay kong address at contact ng pamilya ko. Sa oras na malaman yung niloloko ko kayo, sila ang puntiryahin niyo. Patayin niyo ako, hindi na ako papalag. Itataya naman pala niya ang buhay niya eh. Hindi na tayo talo sa kasunduang ito, Lupe. Tama si Bea. Kung matatalo natin si Mateo, mas lalawak ang sakop natin at hindi na tayo matatakot. Tama. Kaya magtulungan na tayo. Parehas naman tayo ng kalaban. Sasabihin ko na rin sa inyo ang pinaplano niya ngayong gabi.
bilang panimula. Basta ang gusto ko, makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya at makaligtas. Pinapangako kung ibibigay ko rin ang gusto nyo. Makakaasa ba ako? Ako nga dapat magduda eh. Baka patayin nyo rin ako sa uli. Hindi. May isa kaming salita. At pumapayag kami, Bea. Makakaasa kang tutupad kami sa usapan. Ngayon, ano ang sinasabi mong plano niya? Teka, pwede bang umayos muna ako ng pwesto? Tsaka, may malinis bang tubig na pwede akong mainom? Meron. Yun ay dapat ipapakain sa ibagang piyesta. Teka, kukunin ko. Huminga muna ako noon dahil matinding pagmamaang-maangan ang gagawin ko. Sasabihin ko naman ang totoong plano ng gabi, kaya mapapaniwala ko sila. At gumaan ang pakiramdam ko na malamang may pagkauto-uto nga. Di ko alam kung masama ako sa gagawin ko pero ang plano ko naman ay magpatayan sila at ako ang maililigtas. Kung may mabuhay man, sinabi ko sa sarili kong hindi ko na kasalanan yun. Paulit-ulit kong iniisip na ginagawa ko lang ito para makaligtas at mabuhay. Hanggang sa dumating na ang oras. Anong plano niyo sana, Bea? Kailangan mapaghandaan yan. Doon niya sinabi ang pinakang gagawin niya. At hindi ko rin nga sigurado kung babawiin niya ako. Wala pa talaga akong tiwala sa kanya. Pero ang sabi niya, babalikan niya ako at pag nabawi na, doon niya uubusin kayong lahat. At paano naman niya gagawin yon, Aber? Yun ang hindi ko alam. Pero matalino si Mateo. Marami siyang alam tungkol sa inyo. Marami siyang gamit at depensa. Siguradong dadalhin niyang pinakamalalakas niyang armas para ratrating kayo. At ang una na ibinigay sa inyo, ang totoo niyan, may bagay dyan para matrack kayo. Walang hiya. Hindi ko naisip yun ah. Oh, buwisit! Kung kailan hirap na tayong tuntunin tong lugar, nakagawa pa pala ng paraan. Wala nang magagawa ang pagdadabog mo, Kulas. Ilayo mo na lang ang owner na yan. Wag! Bakit? Kahit ilayo niyo yan, alam na niya kung saan kayo tumigil. Nakatatak ng location niya sa mapa niya. At kung ililipat niyo man, mas makakahalata siyang alam yung plano. Pati ako madadamay. Lahat tayo. Oo nga, no. Pero paano kung hindi kanya balikan? Di ako ang talo. Pwede niyo na akong patayin. Pero alam kong babalik siya. Kahit hindi na akong punteriya. Kung tutuusin, pwedeng ginamit niya lang din ako para talagang ratratin tayong lahat. Kaya mula ngayon, kahit anong oras dapat handa sa pagdating niya. Pero kung gano'n ang iniisip ni Mateo, wala kaming sapat na lakas. Hindi namin kakayanin. Alam namin ang kapangyarihan niya, pero kahit kailan, hindi niya nagawang ubusin kami. Mas mukha pang pinaglalaroan niya ang lahi namin, dahil siyang tunay na halimaw. At malalaman mo ang katotohanan mamaya. Sige, Mang Lupe. Pero kung bumalik siya para sa akin, pwede niyo akong gamitin para makaligtas kayong lahat. Kung alam niyong hindi niyo pa kaya, tumakas na kayo bago pa ako mabawi ni Mateo ng pwersahan. Matindi ang galit niya sa aswang. Kung totoo ang pinapakita niya sa akin. Kaya baka ratratin pa rin kayo kahit na binalik niyo ako ng madiwasay. Marami na sa amin ang makakatakas nun, habang inaabot ka ni Mang Lope. Kaya ko rin namang protektahan ang sarili ko. Pero, talaga bang tatakbo lang ulit tayo? Hindi tayo makikipagsabayan? Kung gusto nating manalo, mahirap banggitin. Pero talagang si Bea lamang ang paraan. Sa ngayon, siya lang ang pwedeng panghawakan natin dahil ayaw kong madamay ang marami sa ating lahat. Mahina na kung mahina. Pero nag-iingat lamang tayo, Iseng. Kung sa bagay, Ang iniisip ko, paano niya ako mababawi ng walang kapalit? Paano niyo ako ibibigay kung wala kayong matatanggap? Talaga bang ibibigay niyo lang ako dahil sa takot? Si ate, tama ang bata. Oo nga, no. parehas tayo ng iniisip. Baka gamitin niya si Elena. Ang tanong, kung tumutupad siya sa usapan. Basta, tatlo lang ang pupuntahan nito. Pwedeng bawiin ako ni Mateo ng pwersahan. Pwedeng gamit si Elena. At pwedeng hindi niya ako kunin pabalik tapos ratratin tayong lahat. Wala nang pag-asa pag nagkataon. Kung paano kung kusa ka na naming ibalik, para hindi na siya makapunta. Hunghang! Di mas natalo tayo noon. Nakatakas si Bea. Pwede ngang makatulong natin siya sa loob. Pero gaano ka kasiguradong hindi aatake si Mateo? Gayong alam niya na ang lokasyon natin.
Wala nang magagawa si Bea pag nagkataon. Ay, oo nga no. Tama si Manang Ising. Kaya wala tayong choice. Ngayon, sa ikikwento niyo ako babase. Dahil magbabagong hinuhulaan nating plano, depende sa kung ano talaga si Mateo. At kung mapapatunayan niyo sa akin yan. Sino ba talaga siya? Ngayon lang ako nakakita ng aswang pero hindi ko alam na may kinatatakutan pala silang isang tao. Total mukha namang parehas na nating kakalabanin si Mateo. Maganda ngang alam mo ito. Handa akong pakinggan yan, Mang Lope. Hindi naman kasi isang tunay na tao si Mateo. Bahagi lang yon ng panlilinlang niya, Bea. Ang totoo ay, mas masahol pa siya kaysa sa amin. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero ikikwento namin ang lahat ng nangyari. Ang totoo ay pumunta siya dito bilang sundalo. At alam niyang pukan ito ng mga aswang. Kinausap niya kami at ako mismo para gawin siyang katulad namin. Pumayag kami dahil dagdag yun sa lahi namin. Pero nag-iba siya. Humiwalay siya at pinaslang niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Marami pa siyang niloko na tao para pumunta rito at pinaslang niya rin yun. Tama ka. Marami siyang alam sa kababalaghan at nagawa niyang mapag-aralan na hindi magbagong anyo katulad namin. Pero nanatili ang kanyang lakas. Kaya namin siya tinatawag na halimang. At siya mismo ang humuhuli sa amin. Oo, aminado kaming mga aswang kami na kumakain ng tao. Pero siyang tunay na demonyo. Bilang parehong aswang, napagkasundo namin kung sino ang mauna sa biktima ay sa kanya yon. Ganun namin siya nire-respeto dahil hindi namin siya kayang pigilan. At ikaw, Bea, ikaw ang dapat sa amin. Matagal na kaming nagugutom dahil kay Mateo at pinapaslang niya pa ang ilan sa aming kasamahan. Hindi na kami makatiis, kaya binawi ka na namin. Dahil nakita ka namin bilang kahinaan niya. Pero alam namin ginagamit ka lang niya. Siguradong may balak din siya sa iyong masama. Gaya ng ginawa niya sa anak kong si Elena. Masama? Bakit? Ano bang ginawa ni Mateo kay Elena? Tama ba yung sinabi ni Elena sa akin na nilalapastanganan siya? Oo. At may pakiramdam din kaming mga aswang. Masakit sa akin yon, pero wala akong magawa. Buong akala namin patay na siya. Ang nangyari kasi sumama si Elena kay Mateo mismo. Bahagi yon ng kasunduan at nabulag din siya sa mga sinabi ni Mateo nung una. Nagkataon kasing may prinsipyong pinaglalaban ang anak ko. Ayaw niyang manakit ng tao. Bukod tanging siya lang ang nag-aaral kumain ng mga hayop lamang. Si Mateo naman, sinabing sinusulong niya ang pag-aaral na makakain ng normal na pagkain, kahit na ikaw ay isang aswang. At kaya nga niyang gawin yon? Ang hirap paniwalaan na isa siyang aswang. Iyon ay dahil lahat ng pagbabago at pag-aaral niya ay para suportahan ang kanyang totoong layunin. Ano yon? Hindi mo ba napapansin? Hangad niya ang walang hanggang kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano pang inaaral niya. Pero sigurado akong balak niyang maging immortal o bumuhay ng mga patay at gawin yung kampon ang kadiliman. Malasatanas na ang utak ni Mateo. Yun bang balak niyang gawin sa mga iniimbak niyang bangkay sa experiment room? Kung saan nandun din si Elena? Ibig sabihin nun ay pinag-aaralan niya rin si Elena. Kung ganon, di balak nga niyang maging immortal. Makukuha niya yon kapag napasakamay ka niya, Bea. Dahil ikaw ang magiging tagapuna ng sangkatauhan. Ang pinagsamang lakas ng aswang at dugo mo bilang berhen ang magdadala sa kanya ng walang hanggang pagkabata. Yun ang nasa librong itim na malamang ay hawak niya rin. Oo, ang dami niyang binabasa. Kaya tama lang ang desisyon mo na sumanib sa amin. Susuportahan ka namin kung susuportahan mo kami. Pero, paano ko naman malalaman kung anong sinasabi niyo? Hindi ko na alam kung sino nagsisinungaling. Magkaiba kayo ng kwento at pananaw. Kaya paano ako makakasiguro? Tonton, halika. Anong gagawin niyo? Naalala mo ba kung paanong pinaglaruan ka ni Tonton gamit ang panaginip? Yon ang kakayahan niya. At ipapakita niyo sa'yo kung gaano kasahol si Mateo. Hindi kita bibiguin, ate. Dahil hindi nagsisinungaling ang isang musmos.
Pero, para ka matanda sa lagay na yan. Maniniwala ka. Dahil sa bawat detalyeng ipapakita ko, mararamdaman mo mismong lugar. Pumikit ka, ate. Ipinakita sa akin ni Tonton ang lahat ng nangyari. Ramdam na ramdam ko nga ang paligid. Kita ko kung gaano kasahol si Mateo. Ang mga putok ng baril, amoy ng malansang dugo, kaluskos ng dahon, lakas ng hangin ay nararamdaman ko. Maging ang mga iyakan ng aswang na hindi ko inakala. Ibang-iba ang nagpakilalang Mateo sa demonyong bersyon niya. Wala na akong panahon nun para magduda at paniwalaan ko ang lahat bilang proteksyon sa akin. Mas magiging maingat kasi ako sa ganong paraan. At kahit ano namang mangyari, paglalabanin ko ang magkabilang panig. Kaya hindi ako nagpakita ng kahinaan. Ipinagpatuloy ko ang pagmamaang-maanga na taas noo akong nagsabi ng magiging plano. Malapit na magdilim. Kailangan na natin siya paghandaan. Sa iyo kami makikinig, Bea. Anong dapat natin gawin? Tama bang umasa sa kanya? Hindi naman natin kailangang umasa. Oo, makikinig lang tayo. Kung ganun, si Mateo. At kung totoong sinasabi ng nanay Desta nyo, ay di babawiin nga ako ni Mateo. At asahan na rin nating dala niya si Elena. Pero hindi niya yun ibibigay dahil kailangan niya. Sa tingin ko, magiging plano niyang tapusin kayo lahat. At ang ritual dito habang magkasama kami ni Elena. Kung ganun, di makikipagsabayan na kami. Ikaw na lang tumakbo, Bea, kung gusto mong makatakas. Palalagpasin namin ngayon ang pagkain sa'yo. Hindi ganun kadali. Hindi ako nakasisigurong makakatakas talaga ako. Mas magandang kayo makaligtas. At saka ako kayo tatawagan. Magmamaang-maangan ako sa harap ni Mateo. At paniniwalain kong kakampi ko siya. Tapos, sasabihan ko kayo ng mga plano niya. Gaya ng sinabi ko kanina. Walang laglagan ha. Mukhang yun lang naman talaga ang magiging desisyon natin. Hindi ka namin ilalaglag. Ihanda na natin ang lahat para tumakas. Magsimula na sa paglalakbay. Huwag mo munang gawin yan, Mang Lope. At baka magkandaleche-leche ang plano. Hindi pa rin natin alam kung ano talagang plano. Pero mas maigi ring handa kayong tumakas sa lumaban pag kinailangan na. At yun ay kapag pati sa akin, wala na siyang muwang. Kung mas uunahin yung kontrolin ako at itigil lang panilin lang, malamang balak niyang tapusin ang lahat ngayong gabi. Siguradong kami lang ang ititira niya. Pero para na rin akong namatay noon. Anong gagawin namin? Basahin mo na lang ang utak ko para mas maingat. Ikalat mong lahat ng puwersa ninyo. Palibutan nila kung saan man pwedeng umatake si Mateo. Siguro naman, may kakayahan kayo para maprotektahan ang inyong sarili. Handa rin ako magbigay ng dugo para lumakas kayo. At para hindi niyo na rin ako pagdudahan. Bakit parang sobra na yata ang ginagawa mong pagtulong, Bea? Anong kapalit nito? Ang kaligtasan ko. Gagawin kong lahat para makatakas. Pero hindi ibig sabihin ay kampi na ako sa inyo ng tuluyan. Nagkataon lamang na kinailangan ko kayo para makatakas. At kinailangan nyo naman ako para matalo ang kalaban nyo. At pareho tayong magtatagumpay. Kumuha sila ng kaunting dugo mula sa akin pampalakas. Ginawa rin nila ang suggestion kong strategy. Nangangamba ako sa pwede mangyari pero sasakyan ko na lang ang daloy. Kung mauubos sila, isusugal ko ang paniniwala kay Mateo na ililigtas niya ako. Kung mangyari yun, maswerte ako at talagang bayani si Mateo. Pero kung hindi, di tama sila. At mukhang mas papanig na nga lamang muna ako sa aswang para makalaban sila kay Mateo. At tatakas ako sa gitna ng laban. Ang kaso, hindi ko inaasahan na mambubulaga pala si Mateo. Sa harap naming lahat, sabay na bumulagta si Tonton at Desta. Nagkalat ang maitim na dugo sa papag. Nataranta ang marami at inilabas ako ni Lope. Nagsisigaw na si Mateo sa labas habang hinaharurot ang motor. Ilabas niyo si Bea kung ayaw niyong mamatay kayong lahat. Patingin pa lang ang nangyari kay Desta at Tonton. Baka gusto niyong paslangin ko rin si Elena sa harap niyo. Tonton! Nanay Desta! Tanganang! Ayop ka! Ayop ka talaga, Mateo. Bitawan mo ka na ko. Ito na si Bea. Malayang-malaya ka nang kunin siya. Mateo, dumating ka. At uubusin ko na silang lahat. Sa tingin niyo ba,
nandito ako para ipalit si Elena? Hindi! Dinala ko lang siya para makita niya kung paano ko kayo babuin! Uubusin ko ang lahat ng mga aswang! Babalikan ka namin! Demonyo ka! Tayo na! Takas na! Lupe! Halika na! Ito na ang huling beses na tatakbo kami mula sa iyo, Mateo. Tandaan mo yan. Hindi na namin palalagpasin ang susunod. Yun ay kung makakatakbo pa kayo! Wala na kayong ibang pupuntahan! Ubus na ang mga oras at lugar ang matatakbuhan nyo! Yari na kayo sa akin! Tatapusin ko na kayo ngayon! Tama na! Huwag mo silang idamay! Gamitin mo na lahat ng kapangyarihan ko! Hayaan mo na sila! Manahimik ka! Bakit ako makikinig sa katulad mong isang aswang? Tama siya, Mateo. Umalis na tayo. May iba pang oras para ubusin ang mga yan. Napapagod na ako. Tulungan mo na ako makatakas. Hayaan mo na muna sila. May pinag-usapan tayo, hindi ba? At bakit din ako makikinig sa'yo, Bea, ha? Ha? Akala mo ba, hindi ko narinig ang lahat? Alam ko na ang pinag-usapan nyo. At nababasa ko rin ang isip mo. Alam ko balak mo akong linlagin. Pero tama ka. Hindi kita papatayin dahil gaya ng sabi ni Desta. Gagamitin kita! Demonyo ka! Ikaw pala talagang halimaw! Hayop ka! Mang Lope! Bumalik kayo! Oras na! Sugurin niyo na si Mateo! Nang! Nang! Kulas tulong! Ito na pala ang hinihintay kong pagkakataon. Sa wakas, mapapatay ka na rin namin, Mateo! At paano nyo naman nasabi yan, Aber? Kahit magsama-sama pa kayo, hindi tatalabag nawawalaan yung lakas sa 100% kadiliman na nananalaytay sa aking dugo. Malapit ang maging walang hanggan ang buhay ko. Hindi nyo ako matatalo! Kailangan niyong ubusin ang dugo ni Mateo para matalo niyo siya! Sa dugo niya nananalaytay ang kapangyarihang itim! Ubusin niyo ang dugo niya! Hayop ka! Kung hindi lang kita kailangan, tinuluyan na kita! Talaga kayong dalawa! Huwag ka na rin pumalag, Bea. Itatali ko lang kayo sa puno. Pagmasdan niyo kung paano ko uubusin ang laing aswang! At gagawa ko ng bago gamit ang mga katawan ninyo! Hayop ka! Hayop ka talaga! Pero bago yon, uubusin ko muna kayo. Uunahin ko na ang mga bataan mo, Lope! Makalat ang paligid, marindi at mausok. Nagpapalitan ng ritual at pag-atake. Pero walang makalapit kay Mateo dahil sa lakas ng depensa niya at mga armas. Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganun. Takot na takot ako at pagtakas na lang ang nasa isip ko. Pero hindi ko yun magawa dahil sa hindi makitang tali na pumipigil sa akin. Hanggang sa makaisip ng paraan si Elena. Bea, limitado ng kapangyarihan ko. Pero may sapat pa para kontrahin ang ritual na ginawa ni Mateo sa atin. Kakalagan ko ang hindi makitang tali at patatakasin kita. Kumaripas ka patungo sa motor mo na dala namin papunta rito. Huwag ka nang lumingon. Bibigyan din kita ng basbas. Ano? Ikaw, bakit hindi ka pa sumama sa akin? Hindi pa ako ganap na tao, Bea. At mas kailangan pa ako rito. Alam ko ring tama lamang na iligtas kita. Bakit, Elena? Bakit mo to ginagawa? Gaya ng sinabi ko sa iyo, may prinsipyo ako at pangahawakan ko yon hanggang sa huli. Isinagawa ni Elena ang ritual. Habang nakita kong nakapalag na si Mang Lope kay Mateo, medyo nangihina na ang magkabilang panig at nawala na ang pumipigil sa akin. Kumaripas ako at madaling hinarurot ang motor. Narinig ko pang sumigaw si Mateo noon. Anong ginawa mo, Elena? Ah! Bea, bumalik ka! Bumalik ka! Hindi na siya babalik, Mateo. Wala ka ng pagkukunan ng kapangyarihan. Dahil matatapos na rin ang pag-ahari-harian mo! Maling desisyon na kinalaban niyo ako! Uubusin ko kayong lahat! Bea, humanda ka! Hahabulin kita pagkatapos kong paslangin ang mga ito! Hindi mo na siya makukuha, Mateo! Nangihina ka na! Pare-pareho tayong magsama-sama sa impyerno! Ah!
mawawala na ang yabang mo! Hindi mo na kami kakayanin dahil may lakas kami ni Bea. At mula ngayon, magbabago na kami. Tanggapin man kami ng liwanag o hindi. Gagawin namin ito para hindi ka na gumawa ng kademodyohan. Mga halimaw kayo! Hindi nyo alam ang sinasabi nyo! Tapos na mga buhay ninyo! Di ko man alam ang daan, basta lumayo ako sa lugar na yon. Hanggang sa hindi ko na marinig ang labanan at tuluyan ako nakaalis sa masukal na gubat. Iyak ako ng iyak habang nagmamaneho hanggang sa makakita ako ng liwanag. Sinundan ko ito at doon lamang ako nakatakas ng tuluyan. Mas sumagulgol ako dahil sa pinagsama-samang tuwa, takot, pangamba at galit. Agad ako nagpahinga nun at walang pinagkwentuhan dahil ayoko mapagkamalang baliw. Pero wala po talaga akong naging balita sa kung ano nangyari sa baryo. May mga kinausap akong albularyo para magpatingin kung ano nangyari sa akin. Normal naman daw ako. Ang sabi pa, matagal nang nawala ang mga aswang sa baryo Duhat kung tawagin. Binilikan ko din yung lugar pero wala na akong makita. Pero totoo ang naging karanasan ko at naaalala ko pa hanggang ngayon. Ang mahirap nga, natatakot pa rin ako dahil wala man lang nagpakita sa akin. Hindi ako dinadalaw ni Elena sa panaginip. Niisip ko na lamang na baka nagkamatayan ng lahat. Mas maganda, pero gusto ko pa rin magpasalamat dahil mukhang mas pumabor sa akin ng mga aswang sa huli at tila ba gusto nilang magbago. Gusto ko rin magpasalamat kay Elena sa pagligtas niya sa akin. Kaya ang kwentong takip silim ang naging daan ko para maihatid ito. Kung nasan man ang mga tumulong sa akin. Unang beses na nakwento ko ang karanasan ko kahit na hindi niyo ako kilala. O siya, hanggang dito na lamang po muna. Gusto ko lamang po balikan niyo ang una kong katanungan at sagutin niyo ito ulit matapos malaman ang karanasan ko. Sa lugar na hindi kayo sigurado pero kailangan sa trabaho niyo, pupuntahan niyo pa rin ba? Salamat sa pagstay, ingat palagi, and God bless sa lahat.